Okay, andito muna po tayo sa last segment which is the Real Talk 101, episode 147. So alamin ho natin kung ano yung huling mensahe niya sa araw na ito ng Three Kings, no? Para alam natin kung ano gagawin. At kuha tayo dito ng isa. Opportunities, and that is a fox. You must be quick to move out of your comfort zone, especially when the situation calls for an immediate responsiveness and flexibility. Open your mind to new ways of doing things. Once you do, get ready for good luck and opportunities to come your way. Ito yung pinakamagandang example. Opportunity, di ba? So, kung binigyan ka ng opportunity ng panahon na mabigyan kita ng warning, na may aksidenteng mangyayari sa buhay mo, malulugi negosyo mo, may nagbarang sa'yo, may nagkulam sa'yo, may nagayuma sa'yo, may nagsumpa sa'yo, magpasalamat ka. Kasi ibig sabihin nun, ayaw pa ng Panginoong Diyos na mawala yung opportunity na magdadala sa'yo sa tagumpay. Kaya sinasabi dito, you must be quick to move out. So, ibig sabihin, aksyonan mo habang may panahon pa, habang may pagkakataon pa. Kasi hindi sa lahat ng bagay nakakatagpo ka ng tao na hindi mo naman kakilala, no? Pero sasabihin sa'yo na mag-ingat ka kasi may mangyayaring ganito. So, dapat ipasalamat mo yon at huwag mong ikagalit. Dahil ito yung pinakamatindi. Kapag sinabi sa'yo ng isang tao, huwag kang tumawid, baka masagasaan ka. Antayin mo na mag-red light bago ka tumawid. Hindi ka nakinig. Diba? So, orange pa lang, tumawid ka na. Ayun. Nagkanda, hiwa-hiwala at nagkanda lasog-lasog. At kalimitan, sinasabi ng real talk. Sinasabi ng mga magulang, nak, huwag kang lumabas. Maulan. Baka madulas ka sa paglalaro. Hindi ka naniwala, umuwi kang pilay, umuwi kang sugatan. Meron namang mga bagay na sasabihin sa'yo ng mga kapatid mo, iisang school lang kayo pero magkaibang grade level, sasabihin ng kapatid mo, huwag kang maniwala sa kaklase mo na totoo siya sa'yo at mabait siya sa'yo kasi narinig ko, ang sinabi niya, ganito, ganyan. Ganon din yun sa trabaho. Kapag mayroong isang tao na hindi mo kaano-ano, at bigla lang nagbigay sa iyo ng information na huwag mo pagkatiwalaan si ganito, baka mapahamak ka. You have to provide that benefit of the doubt, real talk. Kasi ibig sabihin, hinatid siya ng Panginoong Diyos para bigyan ka ng warning. So, imbes na magalit ka doon sa warning, dapat mong pag-isipan yun. Kasi, saan ka naman ba nakakakita ng warning na nasa huli? Di ba kapag nasa daan ka, nagda-drive ka, lahat ng warning signs nandoon? Lalo na yung blind curve. Yun. So that's the real talk right there. Paano mo makikita yung opportunities mo? Kung hindi mo papaniwalaan or susubukan yung mga ibinibigay sa'yo details. Halimbawa, nagtapos ka ng nursing, pero pumasa ka sa licensing mo, pero wala pang hospital na nagresponde sa mga applications mo. Di ba hindi naman po pwede natitigil ka lang sa bahay maliban kung mayaman ka. Pero yung mayayaman, inuutusan pa yung mga anak nila magtrabaho na, tapos na eh. O, ngayon yung gagawin mo, di ba? Habang wala ka pang, kung masipag ka at marunong kang tumanggap ng katotohanan at marunong kang tumanggap ng criticisms and warnings, alam mong nursing graduate ka and licensed nurse ka, pero wala pa namang tumatawag na ospital, edi maghanap ka muna ng part-time job for you to be able to save some hundreds or thousands of pesos na hihingin mo pa sa magulang mo, kahit sabihin na natin yung ultimong pang snacks mo, panggala mo, 'di ba? So, para naman hindi ka maging pabigat sa buhay ninyo, ganon. So, kung ito naman itong real talk, no?
ang tinutukoy dito na opportunities is you have to go out sa comfort zone mo. Kung nursing graduate ka, and then license ka pa, and then yung available job is BPO, o di mag-BPO ka muna. Basta naman, ba't maganda yung opportunities and salary, di ba? It's a good way as well of earning your own money. Kasi, less burden yun sa magulang mo, and then sa family mo. And, ano pa ba? You have to be quick. Ibig sabihin, maliit na lang yung pagkakataon kasi kanina lumabas sa dark and light side yung karma. So, ibig sabihin, maiksi na lang ang panahon, makakarma ka. And then, if you can still remember, doon sa special episode yata, lumabas yung Ace of Swords. So, ibig sabihin nun, isang araw lang. So, ngayon, sinabi ko dito, January 6, isang araw lang na mangyayari agad, which is January 7. So, nandoon lahat. Sa January 7, nandoon lahat ng kamalasan, ritual ng mambabarang, ritual ng mangkukulam, no? Ito din yung isang side na pwede din gamitin ng mga mababait na witch para ayusin ang dapat ayusin, hadlangan ang mga masasamang plano, masasamang balak ng pagkakataon. Kasi kapag yung yin yang, 'di ba, may white and black. Yung karma may good and bad. Yung mga witch, meron namang black, merong white. Diba? Ganun naman talaga. So, nakadepende po yun kasi, real talk, talaga, sa kung saan niya gagamitin yung binigay sa kanyang regalo ng Diyos. Parehos lahat yan regalo. Yun nga lang, katulad din ng isang taong normal. Lahat kayo matatalino. Yun nga lang yung sa'yo, ginamit mo sa panlalamang sa kapwa, real talk. Ginagamit mo sa pang-uuto sa kapwa, pag-manipulate sa kapwa, at pandudugas sa negosyo sa kapwa-tao. So, yun na yun. Maraming hudasan sa kaso. Ang daming bribery sa relatives, sa hatian ng yaman. Yung minsan, humahantong pa sa tegi, di ba? Ano pa ba? Sa relasyon. Ang daming nakipagsaksakan dahil lang sa relasyon. Ang daming nakipagbarilan dahil lang sa relasyon. So, kung kayo, merong ganyang mga problema, real talk, sinasabi ulit kanina, your bad karma will happen in 24 hours. That's the real talk right there. You have to watch the first episode down up until this episode para maintindihan mo kung ano yung mensahe ni universe. At kung gusto mong malaman yung specific na mangyayari sa buhay mo, magpabook ka ng full private reading kasi magkaiba yung general reading sa full private reading po. So, happy trekings po sa inyong lahat. Madaling araw na po. Good morning at maraming salamat sa sumusuporta. Lalo na po doon sa mga referrals overseas at sa mga local ko po dito sa province po namin. Maraming salamat. At doon po sa nag-imbita sa akin sa Luzon, no, na mga clients ko for election reading. Maraming salamat po sa inyong lahat. And yun, sa mga tatakbo sa eleksyon, no, from SK down to kung saan-saan pa yan. Kung gusto niyo magpahula kayo kung mananalo kayo o hindi. At least may basis kayo. And then dun makikita din doon kung sino yung kalaban mo na susulot sa pwesto mo, sino yung kakampi mo na magiging kakampi mo hanggang dulo. 'Di ba? May mga ganun. So maraming salamat po. Hi!